gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Ang oras ganap na alas 11:45 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Alright, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, Radyo na dyaryo pa, sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ano man ang layat lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman, ito po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan, sigurado namang ito'y inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Alright mga kababayan, samahan po ninyo ako sa looban ng isang oras ng ating pagtatanghal ngayong tanghali. Ngayong araw ng Lunes, today is Monday. July 11 ng taong 2024. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Partikular dito po sa ating bansang Pilipinas, sa lahat po ng ating mga kababayan, sa ating mga minamahal na mga kalugar dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Bagamat sabi nga medyo nabago naman po ang oras ng ating programa, ng ating gabay at patnubay dito sa KBS. Nagkataon lamang po, talagang laging may pagkakataon na laging pabago-bagong oras. Basta mahalaga po, tayo ay nakikita-kita at nagkakasama-sama sa ating palatuntunan. Anyway, binabati po natin ng isang magandang umaga ang lahat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang dako at area ng ating kapuluan dito sa ating bansa. Yan. Siyempre, sa lahat din po ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang dako ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat at sumainyo ang kay gandang umaga. Ngayon pong araw ng Lunes, ngayon ay July 1st ng taong kasalukuyan. Yan. At siyempre, good morning sa ating Studio 2.
mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Bordeos, kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco. At syempre, ganun din kay Kuyang Jack Frost Bordeos. Magandang umaga po. Ganun din po sa ating Studio 3 mula sa bulwagan rin ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Good morning everyone. Ganun din po sa ating nasa lugar ng Region 3 sa Studio 4 mula kay Kuyang Paul Candelaria, kay Kuyang Stephen Sabati at Kuyang Miguel Borbun. Good morning sa inyo lahat. At sa lahat po ng ating mga kasamahan ng Kasado Broadcasting Service. At syempre, magandang umaga po sa ating production assistant sa kay Ate Del Santos at kay Ate Rose Marie Padero. At syempre ngayon pong araw na ito ay dinaraos po ang kaarawan ni Ate Del Santos, Ate Del Rose Santos. Ang kanyang ika-44 na taon na yata ngayong buwan ng July 1st, pinagdaraos po ang kanyang kaarawan dito po sa lugar po ng kanilang tahanan, diyan sa lugar na nga po. Kaya nga happy birthday Ate Del at sumayo ang ikangay mapagpalang araw ngayong July 1st, naway i-enjoy mong mabuti ang iyong pagdiriwang ng iyong kaarawan. At syempre, sa lahat po na nakakatukoy ng tirahan ng ating Ate Del, inaanyayahan po na yung ating pong mga taga-Kasado Patrol family, ang balitang kasado ay sabi nga po ay pasyalan nyo po si Ate Del. At siya po ngayon ay narito sa studio. Yan. At ika ngayon dinaraos niya ang kanyang kaarawan. Okay, happy birthday At sumayo ang maligayang araw, ngayong araw ng Lunes. Alright, dakuan po muna natin ang ating mga balita. Dole magsasagawa ng investigasyon sa Sambo Firecrackers Depot. Blast na ikinamatay ng 5. Round 1. Ready, go! Nakatakdang imbestigahan ng Department of Labor and Employment or DOLE ang posibleng paglabag sa occupational safety ng health standard sa isang Pyrotechnics warehouse kasunod ng malaking pagsabog na ikinamatay ng 5 katao sa Zamboanga City nitong Sabado. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, inatasan niya ang DOLE at Zamboanga Peninsula na i-prove ang pagsabog na ikinasugat din ng 38 iba pa at nag-iwan ng malaking butas sa lupa. Nagbigay ako ng instruksyon sa ating DOLE Regional Director na agad na tingnan ang insidente at magsagawa ng occupational health and safety investigation, he said in a Apun Tribune on Sunday. Suspindihin ang operasyon ng firecracker warehouse na sa barangay Tituan habang patuloy ang investigasyon. Suspindihin ang operasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Aalisin lamang ito kapag nailagay na ang mga kinakailangang safety measures, sabi ni Laguesma. Tiniyak niya na bibigyan ng tulong ang mga apektadong manggagawa kung ang mga manggagawa ay displaced ang pansamantalang emergency employment at maaaring ibigay dagdag niya. Ang oras ganap na 8 minuto bago mag-12 ng tanghali. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Help in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic. All natural extract includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangosteen. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Itong minuto bago mag-12 ng tanghaling tapat.
Samantala, Bulacan Eco Sunlo na magpabili sa Central Luzon North NCR Development. Round 1. Ready, go! Ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hayaan na panukalang batas na lumilikha ng Bulacan Special Economic Zone and Free Port na ipawalang bisa sa batas ay magpapabilis sa pag-unlad ng ekonomiya hindi lamang ng lalawigan ng Bulacan, kundi maging ng Central Luzon at iba pang lugar sa hilagang Metro Manila. Ang paglaganap ng progreso ng ekonomiya sa mga bahaging ito ng Luzon ay maaari ring mag-discongest sa National Capital Region ayon kay Cagayan de Oro City 2nd District Representative Ropos Rodriguez noong linggo. Nakikita ko ang migration ng mga manggagawa, business locators at airlines, passengers at nagsisiksikan sa ating main gateway ng ang Ninoy Aquino International Airport. Since magkaroon ng bagong airport sa loob ng bagong economic zone, sabi ni Rodriguez, isa na mga may akda ng Bulacan Eco Zone Bill ngayon ay Republic Act number 11999 sa isang balita. Inimok ng mambabatas ng Mindanao ang pambansang pamahalaan at pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na maghahanda sa pangyayaring ito sa pamagitan ng pagtulong sa pagtatatago pagdaragdag ng mga kinakailangang infrastruktura tulad ng kalsada at kalusugan, pabahay at mga katulad na pasilidad. Ang San Miguel Corporation ang tagapagtaguyod ng bagong Bulacan International Airport at mga mambabatas at lokal na opisyal ng Central Luzon ang nagsulong ng pagsabatas ng Bulacan Freeport Bill. Ang SMC na isa ring toll road operator ay nagmumungkahi na magtayo ng network ng mga expressway patungo sa New Manila International Airport sa bayan ng Bulacan. Sa ilalim ng Republic Act 11999, ang Freeport ay dapat sumasaklaw sa proyekto ng paliparan at pagpaunlad ng lungsod na ng paliparan. Ito ang tatakbo ng Bulacan Special Economic Zone, ang Freeport Authority, na dapat ayusin sa loob ng 180 o 180 araw sa bisa ng batas. Sa pagkonsultasyon sa National Economic and Development Authority, ang pamahala ng Freeport ay magtatatag ng pangkalahatang balangkas para sa paggagamit ng lupa, paggamit pagpaplano at pag-unlad para sa lugar ng naaayon sa Philippine Development Plan. 4 na minuto bago ika-12 ng tanghali, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Samantala, ang mga eksperto sa serbisyo ng hangganan ng Canada ay nagsasanay sa mga hinte ng BI sa pagtuklas ng impostor. Round 1. Ready, go! 36 na tauhan ng Bureau of Immigration ang lumalahok sa isang specialized training session kabilang ang impostor detection na isinagawa ng Canada Border Service Agency sa Davao City. Dumalo sa training ang mga immigration at technical officers ng Davao International Airport noong Hunyo 27. Ayon sa balita nitong linggo, Greg Freddy, CBSA International Network Manager for Asia Pacific South, at Lisa Hardeng, CBSA Temporary Duty Liaison Officer, ang nagsagawa ng sesyon na nakatuon sa pagtuklas at pagpigil sa mapanlinlang na paglalakbay gamit ang mga pamamaraan na pagtuklas ang impostor. Ang pagsasanay ay napakahalaga para sa pagpapabuti ng aming mga kakayahan na sa pamamahala ng hangganan, sabi ni BI Commissioner Norman Tanchenko sa isang pahayag. Ang kadalubhasaan na inibinahagi ng CBSA ay makakatulong sa aming mga opisyal na mas mahusay na makita ang mga impostor at masusi ang mga pasahero ng epektibo
ang pagsasanay na sumakop sa mga mahalagang pamamaraan ng impostor, deteksyon at pagsusuri ng pasahero na nagbibigay sa mga opisyal ng BI ng mga praktikal na tool upang palakasin ang seguridad ng hangganan ng Pilipinas. Ang epektibong pamamahala ng hangganan ay susi sa pambansang seguridad. Ang pamumuhunan sa pagsasanay ng ating mga tauhan ay nagsisiguro na handa tayong tugunan ang mga potensyal na banta sa ating mga hangganan, dagdag ni Tanchenko. Binigyan din niya ang halaga ng international na kooperasyon sa seguridad ng hangganan. Ang aming pagkipagtulungan sa CBSA ay nagpapakita ng makahalagahan ng pandaigdigang pagkipagsosyo sa pagpapahusay ng pamamahala ng hangganan. Pinahalagahan namin ang mga kontribusyon ng pamahalaan ng Canada sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng ating mga frontliners, sabi niya. Noong Hunyo 5 din nilagdaan ng BI ang isang Memorandum of Understanding or MOU kasama ang pamamahalaan ng Australia at nakatuon sa kooperasyon sa pamamahalaan ng migration at control sa hangganan. Ang aming pagkipagtulungan ay makakatulong sa pagpigil sa mga ilusang terorista, paglaban sa mga tao na smuggling at pagtugon sa mga transnational crimes, sabi ni Tanchenko. Matapos ang paglagda na ginanap sa Makati City, ang MOU ay bahagi ng Philippine-Australia Plan at Action na 2023 to 2026 na sumusuporta sa Joint Declaration at nilagdaan ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Maynila noong September 8, 2023 na nagtaas sa relasyong bilateral ng mga bansa na isang strategic partnership. Impuntong 12 ng tanghali, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtataguyod po ng Gold9 Plus Probiotics na ito po ay mainam at mabuting sangkap bilang pangpalakas ng resistensya ng katawan at pagpababa ng diabetes, ng ikangay pagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan. Ang Gold9 Plus Probiotics, ito ay sa pag-endorso po ni Dr. Ariel Tibayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Otis. Yan. At syempre, binabati po natin ng magandang morning si Kuyang si Pereno Santusidad, si ating Lita Salazar Reyes. Yan. Likewise kay Kuyang Roma Canino Ditablan. Good morning Kuyang Joseph Ditablan. Isa po nating Kasado Patroller, si Kasado Patrol, yan. Yan po ay ikangay ating kuyang na talagang sabi ngay laging nakaalalay at nakadabay anumang oras sa ating palatuntunan. At syempre, likewise, binabati po natin ng magandang morning, si Kuyang Ariel Makatangay ng Lungsod ng Calapan, Shout out sa lahat ng viewers watching from Calapan City. Thank you for watching, Kuyang Ariel Makatangay and Makatangay family dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Alas 12:02 ng umaga, anang tanghaling tapat. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Solda sa Sambos City, pinili ng Best Jill Warden. Round 1. Ready, go! Samantala si Zamboanga City Jail Mil Dormitories Superintendent Xavier Solda ang hinirang na City Jail Warden of the Year ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Linggo sa isang balita, sinabi ng BGMP na ang award ay ipinagkaloob kay Solda sa 33rd BGMP anniversary sa Camp Aguinaldo, Quezon City sa Lunes. Ngayong araw, pinuri ni BGMP Director Will Rivera ang pamunuan ni Solda sa pagpapatupad ng mga reforma sa
pamamahala at pagkapakita ng katapatan ng biro sa komprehensibong rehabilitasyon sa loob ng mga pasilidad ng kulungan. Itinatag ni Solda ang kauna-unahang physiotherapy services clinic ng BGMP para sa mga inmates na nakaranas ng stroke at ang Madrasa All Ertika, ang Islamic school na nagsasagawa ng kauna-unahang graduation rates para sa 74 o 74 persons deprived of liberty noong Enero. Siya rin ang nanguna sa pagbuo ng kauna-unahang digital transparency board ng BGMP na naglalaman ng case information at update na madaling ma-access ng PDL anumang oras. Noong Oktubre 2023, pinagkaloob ng International Corrections and Prisons Association ang Outstanding Correctional Service Employee Award kay Solda para sa kanyang ulirang pagganap na pagbibigay ng iba pang mga pangdaigdigang nominado sa larangan ng pamamahala at pagwawasto ng kulungan. Kinilala ng ECPA ang walang pagod na dedikasyon ni Solda sa pagpapabuti ng buhay ng mga taong nakakulong sa Pilipinas na iginawad sa Antwerp, Belgium. Alas 12:05 ng tanghali, ito ay atid ng Balitang Kasado ng PBS RMM News TV, Radyo Najaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Good morning kay Asya Namuko. Ayan, magandang umaga sa iyo, Asya. At sumayo ang kay gandang umaga. At syempre, binabati rin po muli natin ang happy birthday si Ate Del Rose Santos na ngayon po ay nagdiriwang ng kanyang ika-44 na taong pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Alright, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, palagi po ninyong subaybayan ang ating palatuntunang gabay at patnubay, ha? At syempre, hashtag Balitang Kasado, hashtag PBS RMM News TV. Yan. At i-like, i-follow, i-share, at syempre, mag-comment sa ating comment box. Yan. At i-subscribe naman po sa YouTube channel ang PBS RMM News TV. Mambabatas pinuna ng Meralco dahil sa inconvenience fee na nakaapekto sa 7.9 milyong customers. Round 1. Ready, go! Samantala, ayon kay Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, Vice Chairman ng House Committee on Legislative Franchises, dapat alisin na ng Manila Electric Company ang online payment convenience fee na 15 pesos kada transaksyon dahil ang pagbabayad ay talagang napupunta sa kapatid nitong kumpanya. Ayon kay Pimentel, naging convenience fee na ang mga customer ng Meralco na gumagamit ng online portal ng kumpanya para bayaran ang kanilang buwanang singil sa kuryente. Inangkin ng Meralco ang mga convenience fee ay napupunta sa payment partner nito, ang CIS Bayad Center Incorporated, sabi ni Pimentel sa isang balita noong linggo. Gayunpaman, ang Bayad Center na nakikibahagi sa bills payment collection business ay talagang 75% na pag-aari mismo ng Meralco, kaya walang hiwalay na Meralco partner dagdag pa niya. Ito ay Meralco mismo sa huli ay nangungulikta ng convenience fee. Diin na Pimentel, nikilado ang Meralco sa 7.9 milyong customer. Nito dagdag sa singil sa ibabaw ng kanilang aktual na singil sa kuryente. Katagang nickel, ang DRIME ay tumutukoy sa isang pricing scheme kung saan ang isang negosyo ay nangungulikta ng dagdag na maliit na bayad para sa mga umano'y karagdagang tampok o serbisyo. Inimok ni Pimentel ang Energy Regulatory Board na pilitin ang Meralco na alisin ang convenience fee para sa kapakanan ng mga customer na
filing mula sa taas singil sa kuryente at laganap na inflation. Dapat nating bigyang diin na sa ilalim ng Consumer Act tungkulin ng Estado na pangalagaan ang interes ng mga namimili, itaguyod ang kanilang pangkalahatang kapakanan at magtatag na mga pamantayan ng pag-uugali para sa negosyo at industriya, sabi ni Pimentel. Ang pagbibihis ni Pimentel sa Meralco ay sa panahong hangad ng electric utility na renew ang congressional franchise nito sa loob ng 25 taon pa. Ipinakita ng DETA ang needed ito ay 37.1 pesong bilyon sa kita sa 2023 na lumampas sa 27.1 bilyong piso na kinita sa nung taong 2022. Mula Enero hanggang Marso 2024, iniulat ng Meralco ang net income na 9.8 piso bilyon mula sa 8.2 bilyong piso sa parehong quarter noong 2023. Ganap na 12 at 9 minuto ng tanghaling tapat. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspapers. Samantala, nais lang po nating ipabatid sa lahat ng ating mga taga-subaybay at nakikinig na mapapanood nyo po Lunes hanggang Biyernes ang ating palatuntunang gabay at patnubay tuwing umaga. Inyo lamang pong i-like, i-follow at i-share ang Balitang Kasado at TBS RMM News TV. At sa YouTube channel naman po ay inyong i-subscribe. Mag-comment at ihatid ang inyong mga pagbati, mga kahilingan at mahalagang mensahe sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan at mga kaibigan. Samantala, mga residente ng Las Piñas pabor sa ordinansang nagtatakda ng mga barangay boundary. Round 1. Ready, go! Samantala, mahigit 41,000 botante sa Las Piñas City ang itapurbahan ang destination ng 20 barangay nito, iniulat ng Commission on Election nitong linggo. Isang plebisito ang ginanap nitong Sabado para sa pag-aproba ng City Ordinance number 1941-23 na delineate ng territorial boundaries ng 20 barangay upang tumugma sa cadastral survey na itong prubahan noong 2015 ng Department of Environment and Natural Resources. Batay sa Certificate of Canvass ng plebisito ng Las Piñas, kabuang 41,493 rehistradong botante ang bumuto noong oo, habang 19,498 ang nagsabing hindi laban sa ordinansa. Ang plebisito ay sinagawa mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa 30 voting center, 14 sa District 1 at 16 sa District 2. Gayunpaman, ang mga botante ay 20% lamang ng kabuang 308,059 na rehistradong botante. Sa batayan ng nabanggit, ipinahayag namin dito na ang ordinansa ng nagdidinate ng mga hangganan ng teritoryo ng 2 barangay ng Las Piñas City upang umayon sa inaprubahan na cadastral survey ng Department of Environment and Natural Resources or DENR na natapos noong Marso 2015 alinsunod sa City Ordinance number 1941-21 Series of 2023 na may petsang Abril 24 ng taong 2023. Ay naratipakahan ng karamihan ng mga buto ng lungsod ng Las Piñas, National Capital Region noong Hunyo 29 nitong taong 2024. Biglang pagpapatotoo nilagdaan namin ang mga presentasyon. Ito ay lungsod ng Las Piñas, National Capital Region ngayong ika-30 araw ng Hunyo 2024. Pahayag ng City
plebiscite board of canvassers sa nilagdaang COC. Effective na po ang definition ng 20 barangays based sa ordinance. Pahayag ni COMELEC Chief George Garcia. Ayon kay Las Piñas Election Officer Abogado Dato Mama Makainding, isinagawa ang plebisito upang ayusin ang issue sa mga barangay na may magkakapatong na hangganan. Alas 12:14 ng tanghaling tapat, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-iendorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive UTS. Mambabatas, pinuna ang Meralco dahil sa inconvenience fee na nakarang epekto sa 7.9 customer. Yan. Apat Pinoy niloko ng kababayan na pinauwi mula Myanmar. Round 1. Ready, go! Iniulat ng Bureau of Immigration nitong Sabado ang pagpapauwi mula sa Myanmar ang apat na Pilipinong na recruit ng isang kababayan upang magtrabaho bilang customer service. Representative ng isang kumpanya na sangkot sa online scams. Sa isang balita, sinabi ng Immigration Protection and Border Enforcement Section na dumating ang pinakahuling batch na binuo ng 2 babae at 2 lalaki noong Hunyo 26 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Inamin ng mga biktima pawang nasa 30 anyos na umalis ng bansa bilang mga turista na patungong Hong Kong, Thailand at Taiwan. Pagkatapos ay dinala sila sa Myanmar sa pamamagitan ng bangka. Nakakalungkot marinig na ang ating sariling kababayan ang nagpapadali sa trafficking ng ibang mga Pilipino dinala pa sa pahamakan ang kababayan nila, sabi ni BI Commissioner Norman Tanchenko. Sa isang pahayag, ayon sa mga biktima, nagbayad sila ng mabigat na parusa bago sila pinalaya. 2 ang hindi nakatanggap ng kanilang huling sweldo. Ngayon ay muli nating pinaghihirapan ang paulit-ulit na napaka ng naging biktima ng maraming Pilipinong walang hinala, sabi ni Bureau of Immigration Chief. Ngunit hindi namin ititigil ang pagpapatupad ng mahigpit na mga protokol ng pag-alis at paglulunsad ng isang malakas na kampanya sa komunikasyon sa paglalayong ipaalam sa publiko upang labanan ang paulit-ulit na modus na ito. Alas 12:17 ng tanghali, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper, at sa pagtataguyod naman ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive UTS. Pag-ulan asahan sa isang lang bahagi ng bansa dahil sa air release. Round 1. Ready, go! Patuloy na maapektuhan ng Sterlis ang silangang bahagi ng bansa sa linggo, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog ang maaaring obserbahan sa ibabaw ng Davao Region. Ayon sa Weather Bureau, sa bulletin nito sa 4:04 ng umaga, samantala bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may nakahiwalay na pag-ulan o pagkulog, pagkidlat ang inaasahan sa mga rehiyon ng Caraga, Eastern Visayas, Bicol at mga lalawigan ng Quezon,
at aurora dahil din sa easterlies. Para sa nalalabing bahagi ng bansa, ang localized thunderstorm ay inaasahang magdadala ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may nakahiwalay na pag-ulan o pagkulog. Nagbabala ang pag-asa na maaaring magkaroon ng flash flood sa landslide sa panahon ng matinding pagkulog. Walang tropical cyclone o low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, ang buong kapuluan ay magkakaranas ng mahina hanggang katamtamang hangin at mahina hanggang sa katamtamang dagat. Ang temperatura ng Metro Manila ay aabot sa 26 Celsius o lungsod ng Baguio, 18 Celsius hanggang 25 Celsius lungsod ng Lawag, 25 Celsius hanggang 33 Celsius lungsod ng Legazpi, 25 Celsius hanggang 32 Celsius Metro Cebu, 27 Celsius hanggang 32 Celsius lungsod ng Puerto Princesa, 25 Celsius hanggang 32 Celsius at Metro Manila, Davao, at 26 Celsius hanggang 33 Celsius. Yan ang kabuang mga balita mula sa ating bulwagan ng balitaan mula sa ating Studio 2. Alright, binabati po natin ng magandang umaga ang lahat po ng miyembro ng Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya dyan sa lungsod ng Calapan, dyan sa Oriental Mindoro, sa pangunguna po ni Brother Gerald Gasik, Brother Robin Pamilara, Brother Celso Cueto, at Sister Maureen Sanchez, Sister Analisa Minguela Gasik, at si Brother GB Minguela. Magandang umaga. Ganon din kay Brother Mick Aceveda, kay Brother Dindin Troy Santiago. Likewise, binabati rin po natin ng magandang morning ang lahat ng bumubuo ng Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya Divine Healing Powers. Ang pagbati ay mula sa pamunuan ng KPP Brother and Sister. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa kanilang lahat sa patuloy nilang pag-alalay at pagtulong at pagkakawanggawa sa lahat ng mga may sakit at may mga suliranin sa buhay na malaon at matagal na po nilang dinaranas na ang tanging ang grupo lamang po ng samahang ito ang siyang higit na nakapagbibigay rin sa kanila ng kaaluwanan at kaginhawahan sa matagal na po nilang dinaranas na mga karamdaman. Kaya, congratulations po mga KPP brother and sister. Likewise, binabati po natin ng magandang umaga ang PNP Chief na si General Romel Francisco Merber, ang Chief ng Philippine National Police. Likewise din po kay Colonel Jean Pajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Good morning kay Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas, ang Regional Director ng 4A Calabarzon. Magandang umaga po sa inyong lahat, at ganun din kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang PIO Chief Public Information ng Region 4A Calabarzon. At syempre, binabati rin po natin na magandang morning ngayong araw ng Lunes si Colonel Felipe B. Maragon, ang Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal. Kasama na rin po si Police Captain Marisol Taktakin, ng PIO Chief ng Public Information Office ng Lalawigan ng Rizal. Siyempre, ganun din po kay Police Captain Michelle Bastawang, ang PIO Chief ng Public Information Office ng Cavite. Good morning sa lahat ng kapulisan sa buong Metro Manila, buong Mindanao at buong Kabisayahan at buong Kalusunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre kay Police Brigadier General Roger Quisada ng Region 4B Memaropa. At syempre naman, good morning din po sa mga sa mga taga Barangay Sinawal General Santos City,
Magandang umaga po sa lahat po ng mga tribong Blaan sa 16th Clan. Sa pangunguna po ni Bai Fredelin Samaldani. Ate Fredelin, magandang umaga sa inyong lahat. Likewise kay Kuyang Chaplain Berry, ang Prime Minister ng Watchman Initiative Upper. At syempre, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan. At syempre, nais lang po nating ibabatid ang Watchman Initiative Affairs, Divine Council Customary Humanitarian Law ay may mga lituntuning nakapaloob sa Republic Act 8373. Ito ay gumagarantiya sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. At siyempre, partikular na po sa mga katutubong Blaan po dyan sa Mindanao. Sa mga katutubong tribo ng Blaan. Ang customary law, self-governance and dependence, indigenous cultural communities, indigenous people, ICCs, IPs, inter-tribe, inter-clan recovery programs ng Watchman Initiative Affairs ay patuloy na gumagabay at patuloy na tumatangkilik sa lahat ng ating mga katutubong tribo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sapagkat ang Initiative Affairs, the Sovereign Institute, Divine Council, and Customary International Humanitarian Law, ito ay sa pagtataguyod nga po ng lahat ng buong person ng Watchman Initiative Affairs at sa pangunguna po ni Kuyang Chaplain Frederick Berry, ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide. At syempre sa lahat po ng ating mga butihing mga kababayan, sa lahat po ng ating mga lingkod sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Lunes. Today is Monday, July 1st. At ito nga po ay sa lahat po na may mga kaarawan po ngayong araw na ito ay atin po silang binabati. Nang sabi ngay happy birthday sa lahat ng may kaarawan ngayong araw na ito. At syempre lalong-lalo na po sa ating PA, ang ating Assistant Circulation Manager si Ate Del Santos na ngayon po ay nagdaraos nga po ng kanyang birthday ngayong araw ng Lunes. Siyempre, ngayon po ay buwan ng July, July 1st. July 1st ang kanyang birthday. Kaya Ate Del Santos at sa lahat po na may mga kaarawan po sa araw na ito, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday, my darling, and many, many more. Another year has passed, I love you even more. Your eyes I love to see, your hand I love to touch, your lips I love to kiss. I love you all so very much. Ate Del Santos, happy more birthday ngayong araw ng All You, July 1st, 2024. At ganun din po sa lahat na nagdaraos ng karawan ngayong araw na ito. Ang oras ganap na alas 12:27 ng tanghaling tapat. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre naman po mga kababayan, binabati po natin ang magandang tanghali ang ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner Jr.
Magandang tanghali, sir, at sa inyong lahat sa buong kasundaluan, sa buong pwersa ng sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas. At syempre, magandang tanghali rin po kay Major General Roberto Escapulong, ang Commander ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Syempre, ganun din po sa ating butihing presidente ng 2ID Press Corps ng Camp Kapinpin, Tanay Rizal, si Ate Pauline o Ate Pau de la Cruz Mohar. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At siyempre sa lahat po ng mga nananangalian, sumayin niyo po ang kay gandang umaga at mapagpalang araw ngayong araw ng Lunes. Naway ang basbas ng kataas-taasan nating dakilang may kapal ay laging sumainyong lahat. At syempre, sa lahat po ng ating mga kasado patroller na ngayon po ay nakaantabay upang sabi nga'y magbigay at maghatid ng mahalagang mga informasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng ating mga butihing mga lingkod na nasa iba't ibang area ng ating bansa. Partikular na po sa buong Mega Manila, sa buong Kalusunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng ating dakilang may kapal ay lumagi para sa bawat isang Pilipino at sa lahat ng taong may pananalig at pananampalataya sa kahiwagaan ng ating dakilang lumikha. Alright, atin pong kakumustahin ang kalagayan at kinaroroonan ng ating Kasado Patrol 25 dyan sa area po ng Calabarzon, syempre. Oh. Yan, bagamat sabi nga po ay patuloy ang ating pag-indayog sa ating palatuntunan upang iparating sa ating libo-libo at milyon-milyong tagapakinig ang ating palatuntunang gabay at patnubay upang makapaghatid ng mahalagang mensahe sa ating mga kinauukulan. At syempre po, ngayon pong araw po ng Lunes, July 1st, ay kay gandang araw. Ho? Bagamat sabi nga'y sa ibang lugar ay umaambon-ambon. At dito naman po sa Metro Manila ay ngayon ay matindi ang sikat ng araw. Sana po ay maging banayad at maging patuloy na. Yung sabi nga'y kagandahan ng klema na ating kinatamasa ngayong umaga. Syempre, magandang umaga po kay Cap Edward Panti. Siya po yung ating kuyang Edward Panti ng Barangay San Juan dyan sa bayan ng Taytay Rizal. Sabi nga'y patuloy po nating suportahan ang kanyang programa ng Munting Hiling. Sapagkat si Kuyang Edward Panti ang siya pong ehemplo at halimbawa ng lahat ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Rizal sa bayan ng Taytay. Siya po ay tumutulong sa mga kapuspalad, lalong-lalo na po sa mga senior citizens o may mga kapansanan. Sabi nga yung kanyang abot kaya na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso ay kanyang ipinagkakaloob sa lahat ng libu-libo nating mga kababayan diyan. Kaya yung Cap Edward Pante, congratulations at sa lahat ng iyong buong team. Yan. At syempre, bigyan po natin ng daan ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 na naririyan po sa area at lugar ng Cavite. Yan. Si Double L, si Kuyang Lando Luto. Alright, Kuya Lando, stand by. Report. Kasado Patrol Report. Alright, bagamat sabi nga sa pabago-bagong oras ng ating palatuntunan, nariyan pa rin si Kuya Lando Luto upang maghayag at ipahihatid ang mahalagang balita na kanyang nakalap dyan sa lugar ng kanyang kinaroroonan.
Alright, Kuyang Lando. Magandang tanghali sa iyo dyan. Yes, magandang tanghali din, Reynold. Kamusta ka na dyan sa lugar ng Calabarzon, Kuya Lando? Yes, medyo mabuti naman at hitik na naman ang haring araw dito sa Calabarzon 4A. Siguradong tagaktak na naman uli ang pawis. At Talagang si haring araw ay nanggagalaiti na naman dahil mamayang hapon ay uulan na naman. yun nga yung gustong-gusto na klema na sabing yung gustong magkasipon kung paabot ng ulambon. At Kuya Arnold, kamusta naman dyan sa ating himpilan? Okay naman at bagamat sabi nga'y batbat at napakaraming ikangay nakakargan na obligasyon ay sabi nga'y nagagampanan ng lubos pa rin ng ating buong team at ng lahat ng mga kasamahan natin ang ikangay paggabay doon sa mga taong lumalapit at inilalapit na kanilang mga problema. Bagamat pabago-bago ang ating palatuntunan, nakakataon lamang pero darating din ang panahon, darating din ang oras. Basta ang mahalaga, sama-sama tayo araw-araw sa ating pagbabalita. Alright, Kuya Lando. Sige, iputok mo na yung iyong balita. Yes, ito ay may kaugnayan rin ito sa mga suspected arrest diyan sa Bacoor City sa isang bypass operation arestado ito, Kuya Arnold. The Bacoor City Police Station's Drug Enforcement Team conducted a bypass operation sa about 12:30 a.m. Kahapon to, June 30. Katapusan ng Hunyo. Diyan sa Barangay Saputi Oro, Bacoor City dito sa Cavite. Leading the arrest of suspect who is unemployed and a resident of Barangay Molino 3, Bacoor City has been categorized as a straight level individual. During the operations, authorities confiscated more than or less 1 gram of suspected shabu with an estimated straight value of 6,800. The 800 pesos, the illegal substance was contained in 2 hit self-transparent plastic sachet, additional non-drug evidence, including 3 genuine 100 piso bill watch size. Following the arrest, the suspect was informed of his constitutional rights under the Miranda Doctrine and the language he understood. He chose to remain silent in the absence of legal counsel. The procedural requirements of photographing, marking, and inventory. The size items were meticulously conducted in the presence of 3 witnesses, a Barangay Molino 3, elected public officials, a media represented by yours truly, and authorized personnel from Bacoor City Prosecutor's Office. The suspect is currently detained at the Bacoor City Police Station Custodial Center, pending further investigation and legal proceedings. The confiscated evidence has been forwarded to the Cavite Provincial Forensic Unit for analysis charge for violations of Section 5 and 11 of Article 11 of RA 9165, known as Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, are being prepared to filing in court. Samantala, the Bacoor City Police are reaffirmed their unwavering commitment to eradicating illegal drugs in the community and ensure the public what updates on this case will be provided as the investigation progresses. Napaulit-ulit na pinaalala sa lahat ng kapulisan ay patuloy na tutugisin at huliin ang mga taong sangkot sa illegal na droga at mas paigtingin pa ang kampanya para maiwasan ng kriminalidad para sa mapayapa at ligtas na lungsod para sa ating kababayang Kabitinyo. Dahil ang bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, Kuya Arnold. Correct. At Kuya Arnold, may babatin lamang ako sa ginanap kahapon ng isang pagdiriwang ni Marlon Ramos, kanyang ika-40 years old.
pagbati mula sa kanyang pamilya, kaibigan, katrabaho, sa Mayor's Office dito sa Ternate Municipal Hall. At ang inyong lingkod ay isa sa naimbitahan sa naturang pagdiriwang. At pinasasalamatan ko rin kung ang aking tiyahin na nagdiriwang din ng kanyang ika-68 years old noong June 27, araw ito ng Huwebes, Arnold, diyan naman sa barangay, sa Richwood Townhouse Subdivision, diyan naman ito sa barangay Navarro, General Trias, dito sa Cavite, na si Manay Socorro Coring Anyusa, at isa na rin na naimbitahan sa naturang okasyon ang iyong lingkod at mga pamilya namin nagmula pa dyan sa lalawigan ng Northern Samar at maging dito pa rin sa residente sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, sa Sano Patrol Unit 25, ako si Double L, kung ilan duluto, nag-uulat para sa Gabay Patnubay ng TV Sarimi News, radyo na, dyaryo pa, TV pa. Back to you, Ronald. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Salamat, Kuya Lando. Time is check 12:39 ng tanghaling tapat. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, good morning kay Divine Council. Good morning everyone. At sa lahat po ng buong pwersa ng Watchman Initiative Affairs. Alright. Atin po naman kamustahin ang kalagayan ng ating Kasado Patrol. Kasado Patrol Ortigan sa lugar ng Quezon City. Yan. Andyan po si Kuyang John Santusidad upang maghayag at iparating sa ating mga kababayan ang mahalagang balita na naganap dyan sa lugar ng kanyang kinaroroonan. Yan. Alright, Kuyang John, pesto na maayos sa malakas na signal ng iyong komunikasyon at nasa gayon ay madali kang ma-pick up sa komunikasyon ng ating tagapagtaguyo dito na production assistant. Yan. Ganap na alas 12:41 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Alright, at nasa linya ang ating Kasado Patrol, si Kuyang Jun Santusidad. Naririyan siya sa lugar ng Quezon City. Ito ay may kinalaman ng kanyang balita regarding tungkol saan ba ito? Yan. Alright. Yan. Tungkol sa mahalagang pangyayari tungkol ba sa ano yan, Kuyang John? Sige. Alright. Kuyang John. Good morning sa iyo diyan. Yes, magandang tanghali po. Kasama Kuya Arnold, ganun din ating station manager, Alan Burgos. Yan. Tungkol sa mahalagang pangyayari tungkol ba sa ano yan, Kuyang John? Sige. Alright. Kuyang John. Good morning sa iyo diyan. Yes, good morning. Kasama Kuya Arnold. Okay, Kuyang Jun. Sige, putok mo na yang iyong balita. Alan Burgos. Yan. Tungkol sa
Dalawang lalaki, arestado. Yes. Dalawang lalaki, arestado sa bypass operation kaninang madaling araw. Nakilala ang suspect sina Rolando Valdez, 40 anyos. Jeronimo Lapita, 31 anyos. Kapwa mga residente ng Barangay Tibio, Quezon City. Nakilala, nangyari ang nasabing bypass operation sa kabaan ng IBP Road, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Kaninang madaling araw, July 1, 2024. Na-recover ng mga partiba mula sa dalawang suspect. Tatlo na plastic kasi nang hinalang sa buhok. Isang cellphone, kulay puti. Isang coin purse, kulay itim. Ang nasabing yoga at 200 pesos na pala bilang bypass money. Ang mga suspect naharap sa kasong paglabag Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Wenke de la Rosa, Barangay Official of Barangay Batasan Quezon City. Sa ngayon, ang mga suspect nakapit na sa malamig na riyak ng nasabing nabanggit na istasyon. Mula rito sa Quezon City, ako si Jong Santos Dad. Patrol 40, magulat gabay at patnubay ng CBS IA News. Diaryo na, TV pa. Balik tayo po, Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol. 40, Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Alright, dakuan po naman natin yung ating isang Kasado Patrol 53 dyan sa lugar po ng Antique. Sa lalawigan ng Antique, si Kuyang Berhel Francisco. Kamustahin po natin ang kanyang sitwasyon sa lugar na iyon. At sabi nga ay talagang nais din po nating malaman ang kalagayan ng lugar ng lalawigan ng Antique. Kuyang Berhel, good morning! Si Kuyang Berhel Francisco ang ating Kasado Patrol 53. Kuyang Berhel, good morning! Alright, medyo na out of place ang kanyang komunikasyon. Okay, tawagan mo uli ating. Ang oras ganap na alas 12:46 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Diaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa tataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alright, good morning at magandang umaga po Kuyang Arnold at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Ang pagbati ay mula po kay ating Beth Eusebio Francisco ng Antique. Alright, thank you Ate Beth. At syempre, nasa linya po ang ating Kasado Patrol 53. Diyan po sa lugar ng Antique, kakamustahin po natin ang kanyang sitwasyon doon. Alright, Kuyang Berhel. Good morning sa iyo dyan. Magandang umaga po, Founder. Kuyang Arnold. Kuya Arnold. Kamusta ka na dyan sa lugar ng Antique? Ano ba ang lagay ng panahon diyan? Diyan ba ay mainit na ba o nag-uulan pa rin? Tulad na nangyayari din dito sa Metro Manila. Umuulan-ulan kada hapon. Mainit kayo po ngayon dito. Okay, kamusta naman yung mga Antique nyo dyan? Kamusta naman yung ating monitoring diyan sa lugar ng kinaroroonan? Ano yung eksaktong lugar dyan sa lalawigan, Kuyang Berhel? Valderrama. Yan, bayan ng Valderrama. Kamusta naman, Kuyang? Okay naman Kuya Arnold dito sa bayan ng Valderrama. Yan. At yan talaga ang inaasahan ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating palatuntunang gabay at patnubay
At syempre, Kuyang Berhel, bukas ha, bukas. Mga ganap na ikaw 8, ikasyam ng umaga, ikaw ay papailang lang na sa iyong pagbabalita. Yung balitang lugar ng Valderrama at buong probinsya ng Antique. Okay. Okay, at sige, bati na Kuyang Berhel, batiin mo na yung mga nakikinig natin dyan at yung mga taga riyan, batiin mo na. At marami nakikinig dyan sa lugar ng Antique sa mga oras na ito. Kaya nga, sabi nga, ipinababatid natin sa lahat nating mga taga-subaybay. Hashtag Balitang Kasado, hashtag KBS RMM News TV. I-like, i-follow at i-share sa lahat at yan ay makikita na ang ating FB page ng ating palatuntunan. Alright, Kuyang Berhel, sige, bati na. Go ahead. Magandang umaga, Kuya. Sa lahat nakikinig na atin na subaybay ng KBS RM News. At lalo na dito sa amin ng bayan ng Valderrama, nakikinig rin yung aking pamilya, no? Yung aking mga kapatid na si Domingo Francisco, si Gundina Manical, si Crenwell Apanghi na nakikinig sa atin ng programa. Patuloy na po pag-suporta po sa ating programa at gabay ng patnubay. Yan, at yan ay talagang sabi nga ang tangi lamang may pararating ng ating palatuntunang gabay at patnubay. Sa nga pala, Kuyang Berhel, ha? Ayon sa sinasabi dito ng pamunuan ng KPP, sa July 11 ay anibersaryo ng St. Benedict. Kaya nakikisimpatya ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Okay, may yung iyong pamilya, babatiin mo pa o ano, pakibati na ang iyong buong pamilya dyan. Magandang umaga po sa aking mga asawa, no, dito si Hindi, asawa lang, wag yung mga. mga anak, si Yan. nasa lalawigan ng Antique, ako po si Pasado Patrol Mobile ng Pasado PBS RM News. Balik sa iyo, Kuya Arno. Alright, maraming salamat. Medyo kabado ang ating Kasado Patrol 53. Siyempre, for the first time, sabi ngayon ay nabigla po natin siya. Kaya sa lahat ng ating mga nakikinig, welcome ha. Welcome Kasado Patrol 53 ha. Sa araw ng bukas ay maririnig na po natin siya at siya po ay maghahatid ng mga balita na nagaganap sa lugar ng lalawigan ng Valderrama dyan sa Antique. Kung kaya't sabi nga'y kapanapanabik ang lahat ng ito, partikular sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng kapuluan at ganoon din sa iba't ibang dako ng mundo. Siyempre, magandang gabi, magandang araw dyan po sa lahat ng mga taga-Georgia, USA, dyan po sa Canada, sa buong United States of America, sa buong Asia, sa lahat po ng naabot ng ating broadcast ng ating gabay at patnubay. Kaya siyempre po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang area, iba't ibang dako ng ating kapuluan. At siyempre, at patuloy nating isinasahing papawid ang mahalagang mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Alright mga kababayan, ng oras ay ganap na 8 minuto bago mag-ika-1 ng hapon. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ng pamilya ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper.
Ito ay sa pagtataguyod ng ating butihing publisher, Kuyang Alan Bordeos. Kaya sabi nga talaga for the meantime, sabi nga siya maaaring bukas, Kuyang Berhil, ay hindi ka nagaanong kakabahan. Siyempre medyo talaga sa una, talagang ganyan ang nanganganay. Ang nanganganay ay medyo kabado. Pero gayon pa man, malinaw rin at maganda ang dating ng iyong boses sa himpapawid. Kaya sabi nga pagandaan mo para sa araw ng bukas, doon sa iyong mga balita, ng balitang antike. Yan. Kaya sabi nga talagang sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa lugar ng Kabisayahan, sa Kamindanawan at sa Mega Manila, mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang kay gandang araw ng Lunes ngayong tanghali. Alright mga kababayan, ang naririnig po nating tugtog na yan ay udyat ng ating pansamantalang paghihiwa-hiwalay ngayong tanghali sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Asahan po ninyo sa araw po ng bukas, sa araw ng Martes, ay muling magbabalik ganap na ika-8 ng umaga sa ating palatuntunang gabay at patnubay ang inyong Kuyang Arnold. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ang mga responsabling mga mamamahayag. At syempre, lubos po ang ating pasasalamat sa lahat ng mga sumubaybay, gumabay, at pumatnubay sa ating palatuntunan. At nakapiling po natin sa paghahatid ng balita si Kuyang Landon Luto, Kasado Patrol 25 at Kuyang Jun Santosidad, Kasado Patrol 40 at si Kuyang Berhel Francisco ng Antique, ang ating Kasado 53. Yan. At syempre sa ating pong nakapiling dito sa ating technical site, si Ate Rose Padiron at si Ate Del Rose Santos na ngayon ay nagdaraos ng kanyang kaarawan. Maraming salamat po sa inyong pagkakandili at patuloy na pagsubaybay. Naway ang pagpapala at pagkakaloob ng magandang kapalaran ay nagmumula sa ating dakilang lumika. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating may kapal. Adios, mabalos, amigos!
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay